kasama po natin ang tropa, no? Siyempre, andun po ang ating mga kasamahan po na sina Glyza Barona Official. Po, support po natin mga kalingap, Alex Libraga Vlogs, BG Skim Official, Kuya Reagan Vlog, shout out. Justin Aguirre Vlogs, Kalingap Victor, hello mga kalingap, John Rivera Official, yan, si Rachel Morales Vlogs, and yours truly, Rowan Palala. So, ngayong content na ito mga kalingap, no, sa content na ito ay gusto lamang po namin na syempre, share namin, no, kung ano pong mga salubin, di ba? Kung ano pong hindi nyo pa nalaman sa aming pagkatao. Di ba? Siyempre, yung mga iniidolo nyo. Kasi ito yung content ay nabuo nung walang plano. Kumbaga, nag-usap-usap lang kami sa isang content and then, ayun, nag-come up yung idea na why not na gawin natin itong isang content for the purpose of everybody, di ba? Yes. At the same time, meron tayong matutunan sa bawat isa. May share tayo sa kanila, sa ating mga kasamahan. At the same time, yung mga viewers natin, makakaalam kung anong buhay natin. Di ba? So, ayan, kayo Alex, anong pwede nyo na ma-input dito sa ating intro? Nagbabago na yung tuhod nito. Sa akin na magandang idea to para ma-open up natin lahat kung ano ang dapat natin buksan. Yes. Sa mga dibdib natin, sa mga yan. Laman. Yung mga chan, ito yung magandang idea to kasi dito natin ma-express o dito natin ma-voice out yung dapat na sabihin natin sa bawat isa, no? At masagot din natin yung mga katanungan ng side by side. Yun, yes. And this one mga kalingap, no, naghingi po kami ng inyong kooperasyon, no? Kaya nga po nag-post kami sa aming mga social media accounts ng mga random questions para po sa isa sa amin. At kayo po aming pipiliin dito ngayon kung sino-sino po sila. Mapipili namin na mga tanong at yun po, sasagutin namin isa-isa. Handa na ba kayo? Ayos. So, andito po ang cellphones muna. So, syempre, meron tayo isang cellphone dito. Dito po, maglalaman ng lahat ng mga questions, no, sa ating mga viewers. At syempre, babasahin natin yung mga pangalan kung sino po nag-comment ayun. At least man lang ma-acknowledge natin. Yes. Kaya, ayan, ako po ang una magtatanong. Diba? Pipili ako dito ng isang tanong para sa inyo. Diba? Kung sino ang mapili dito. Sagot, siya naman yung magpipili ng tanong na tatanong sa iba naman. Ayan po. Nakabahan ka na. Ang tungod mo yun. Sabi ko yan. Hindi kasi yun. Pwede may kudigo. Excuse me. May I go out? Ihi. So ito, para kay BGC Official. Ay, grabe. Boy naman, no? Yan. Ayan yung microphone, bro. Sige. So ang tanong galing kay Ma'am Rosemary Reginan. Ang tanong, bilang isang charity vlogger, ano ang pinakamatinding dinaanan mo sa paghatid ng tulong sa iyong beneficiary at hindi mo makakalimutan? Yun, magandang katanungan. At syempre, maraming salamat sa mga nagbibigay po ng mga katanungan yan. And para sa akin, yung hindi ko malilimutan is yung year 2022, pumunta kami ng Leyte, which is yung kay tatay na ngayon nga ay nawala na, pero siya, 30 years siya napadpad dito sa Daet, no? At 30 years din siya nawala sa tunay niyang pamilya. Tacloban City yun, and nahirapan din kami ma-retrieve o mahanap yung tunay niyang pamilya. Kasi alam naman natin yung Tacloban, nagkameron ng tawag dito masalimuot na pangyayari, trahedya. So nahirapan kami. Ganun pa man, tinulungan kami ng mga supporters, sponsors, and ni Lord, no, para matunto namin. And ayun, nagka-feeling na sila in 30 years, 3 dekada. And sad to say nga, yun nga, namaaral na din si tatay after 1 year nakasama. Pero para sa akin yun yung talagang hindi ko malilimut-limutan kasi sa ating lahat, in 30 years, wala na nag-aakala na magkikita pa sila. So,
Ganun, yun ang isa sa pinaka, naging challenge sa akin. Yun. Thank you. Sino na? Ako na po ang mamimili kung sino po ang susunod na ating tatanungin. May mga random naman ito na, di ba? Pwede rin sa lahat. Pwede Pangkalahatan. Okay. Yan. Hanap pa tayo. Kinakabahan na. Silang tingnan din nilang. Ayan. Okay. Teka. Mimili ka. Nararamdaman ko. Ang haba. Sure. Oo. Ayan. Question lang. Wait lang Yung mahaba. Yung pangalan. Hanap pa tayo. tawag dito yung may encouragement and challenging and inspiration. Okay. Ayun. Itong tanong na to, Inspirational. kasi binigay sa akin yung mic na to, ay si Roel, kaya ibabalik ko yung tanong kay Roel. From Kirby John Velasco. Ayun, sabi niya, for Idol Roel, ano ang isang bagay na nahihirapan ka sa pagiging charity vlogger at paano mo ito nagiging challenge sa'yo? Ayun. From Buhatin Vlogs. Ayun. Sige, so, ang point doon, anong pinakamahirap na challenge sa akin bilang isang charity vlogger? Siguro sa ngayon, sa present po mga kalingap, siguro para sa akin is yung transportation. Diba, alam naman natin na talagang limited lang yung magagawa mong pagtulong or mga charity works mo. Kung ganyan lang yung sasakyan mo, diba? Kung motor lang ganyan or any transportation aside sa 4 wheels. Para sa akin, challenge ito sa akin na wala akong sariling sasakyan na talagang pupunta sa mga kabundukan. No? Kasi yung ginagamit ko ngayon is, papasalamat ako kay Kuya Reagan, no? Kasi nag-offer siya, ganyan na gagamitin natin. Pero hindi yan pang habang buhay. No? Kasi darating din yung time na, syempre yung sasakyan na kailangan din ng maintenance o kaya kung ano mangyayari. So, ayun, iniisip ko, isang challenge ito sa akin na talagang na-stuck ako between bibili ng sasakyan or papagawa ng bahay. So, iniisip ko talaga na ano bang unahin ko dito, yung yung dream ba ng family ko? Kasi yung bahay talaga, dream house talaga ng pamilya ko yan. Or yung pang sarili ko, di ba? Yung sasakyan. Kasi yung sasakyan, mga kalingap, no? Masasabi ko siyang investment din bilang isang charity vlogger. Sabihin mo man ng ibang tao na loho yan, di ba? Or liabilities yan. Pero para sa ating mga charity vloggers, isang investment yan kasi doon tayo mag-i-invest ng sasakyan kasi for the security, safetyness, di ba? Kaya yun para sa akin, isang malaking challenge yun. Kaya ngayon, challenge ko yung sarili ko kung magagawa ko ba yun, makakabili ba akong sasakyan ahead of time or as soon as possible. Pero in God's will, talagang alam ko na kung anong i-priority ko. Kaya, ayun, syempre yung challenge na yun, yung magiging strength ko, no? Ever na isisender man si Lord sa aking mga problema or mga challenges na yun. Nagiging strength ko yun na mas mag-motivate pa, no, sa paggawa ng ganitong trabaho, pagtulong. Kaya siguro, may mga taong ginamit ni Lord para matulungan ako, no, sa aking problema, sa mga challenges ko. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Kaya sana makamit ko yun, yung mga plano ko sa buhay. Yun lang. Okay, next question. Kanino kaya? Ito na lang. Itong tanong ay para kay Ate Glyza. Oh, yeah! Mukha na po na ito. Ito lang. Ang tanong galing kay Ma'am Irene Hidalgo. Sige daw. If hindi ka naging vlogger ngayon, ano ang trabaho mo? Yun. Kung hindi pa ako naging vlogger ngayon, siguro security pa rin po. Kaming dalawa na Alex Librada. Kasi Yun lang, lagi na ako ay Siya lang po muna, siya lang. Ano lang pala. Sa'yo tanong yan eh. So, security pa rin po ako kung hindi pa ako naging vlogger. Kasi nga po, nung time na nag-resign pa ako sa pagiging security ay nag-iisip pa ako ng mga ilang beses nung kung magre-resign ba ako kasi hindi ako sure
kung magkakaroon ba ako ng future sa pagiging vlogger, di ba? Pero nakikita ko naman po sa mga nagbablog na mayroong umaasenso, pero hindi po lahat ng nagbablog ay ganun po, di ba? So yung iba po, pag kailangan talaga ng sipag. Hindi na talaga makapagsalita. Wala sa ano. Wala sa momento. Ayan po talaga yung magiging trabaho ko. Kung hindi ako naging vlogger. Thank you. Ikaw naman may yan yung microphone. So, ayun. Pili ka Ikaw na. na. Hindi, magsasalita siya eh. Hanapin mo. Pipili, ako na hawak. Ikaw hawakan. Hawakan nyo kasi baka mamaya ikaw ang tumanong. Ikaw ang sagot. Ay, ito para kay Kuya Regan. Yun, oy! Galing to kay Ma'am Jovelyn Lavilla. Ay, So, ayan. So, Kuya Regan, di ba niya komplete? grabe yan. Di ka ba nasasaktan na bugbog na sasakyan mo sa araw-araw na gamit? Ganda yan. Totoo Totoo lang, ay. Totoo lang. Ito sakit na yan! Agoy! Yung hindi ka magsasabi na, oh! Ayun mga kalinga, siyempre, yung gamit, siyempre, ano yan, yung sasakyan, alam nyo yung maintenance, alam nyo kung paano siya, Para sa may mga sasakyan. kahit wala pa, oo. Ano yan, kumbaga pinagpagura natin, oo. Pero nandito ako ngayon sa pagcha-charity, nandito kami sa grupo, alam ko kailangan niya. Kaya itiniwala ko sa grupo, tiniwala ko yan sa grupo, so talagang sinugal ko. Pero nasa kanila naman, nasa sa atin kung paano natin iingatan yan. Oo. Hindi naman sa bakit ka masasaktan. Kumbaga, pag nakikita mo minamalasakitan ang gamit mo, okay naman yan. Okay lang yan. Pero kung nakikita mo naman na ginagamit naman kasi yan sa pagcha-charity, oo, may natutulungan, marami tayong natutulungan dahil dyan. Importante para sa amin, sa grupo namin yung sasakyan. Kaya talagang tiniwala ko na yan, lalo na kay Roel, para sa amin. Oo. Yung lang dyan, malasakitan natin kasi katwang natin lahat. Oo, kung wala yung sasakyan natin, di tayo makakapunta sa lugar na pupuntahan natin, di ba? O, tiniwala ko na yan sa grupo natin. So, bawat isa sa atin, malasakitan natin yan. Ganon. Yun lang ang masasabi ko. Pero yung sinasabing, nain ako. Ganon. Kasi, natatakot na ako. Kasi ganito yan. Biruan lang yun. Oo. Saka, ingatan natin kasi buhay natin nakasalalay dyan. Yes. Oo, buhay natin nakasalalay. Hindi, wag natin isipin yung sarili lang natin, mga kasamahan natin, isipin natin. Kasi, pag umaalis tayo, may umaasa sa atin, may naghihintay sa atin, na uuwi, na walang Kasi, pag nakasakay ka dyan sa sakyan na yan, timbang buhay yan. Timbang buhay yan. So, dapat ingatan natin. Laging na kondisyon, pakiramdaman, ganyan. Kasi, tayo lang din naman ang supervision. Yun lang sa akin, masasabi ko. Yun. So, ako na mag-tiros. Yung susunod. Sino. Nako! Sure. Para matay to. Tutang talaising ayos ka na to. Gulo ko. Tingin tayo. Wala dito. Sa YouTube. I mean, yeah. Saan mo nga? Sa race dito sa Tumingin. Tahimik Yan na. Hindi mga Tan. Ay. Kaya random question. Tayo sa yung pinaka-recitation tayo. Oo nga eh. Tapos na ako eh. Day, trial sa OJT mo Hindi. Wala na ito sa UGT. Meron lang Kaya at least ma-practice mo yung sarili mo. May pressure ba? Kasi isa sa kulang sa atin yung kahit sanay tayong magbablog na haharap tayo mismo sa hindi lang sa kasamahan natin pati sa ibang buong paano natin i-voice out o paano natin i-deliver yung ating Nararamdaman. sinasabi. Pero may minsan na kahit magaling ka magsalita, hindi mo may expression. Minsan na, di ba, mag-rambol-rambol yung mga sinasabi. Parang hindi mo siya napuprogram sa Pero unlike na sanay kang
ako kasi kahit balik, wala sa tulo yung salita ko, sanay akong harap sa mga tao. Rap sa kanan, rap! Yung mga rap sa kaliwa, magagaling ako magkuman. Pag nagkamali ka, kuman. Ibig na kay Kuya Alex ang matapos na mo. Hindi na ako itatawa eh. Hirapan maghanap ng question. Grabe. Gusto niya kasi, May hanap siya ng hindi ko lang dito eh. Hindi ka doon. Hindi ka yung mga tanong. Dahil po question, ilang question na. Yan. Nasa 200 plus. Sobra yan. Sobra, no? Kasi sa Facebook pa lang, 207. Oo. Diyan, 89. Ayan. Sige Ito. Ayan, sa lahat. Yun. Pwede ito sa lahat. Ano ba itatanongin natin? Pwede man, hindi ka ng isa lang. Kasi after tayo makapagsagot lahat, pipili tayo ng isang tanong, general, Na mayroon general tayo. question. Okay. So, Isa-isa tayo magsasagot. Sabulin na to. Paulin natin ito. Opo. Screenshot mo na. Paano nag-mission ka? Anong mukha ng mission? Hindi. Isa lang sa name. Seryoso, seryoso. Sabulin lang po. Yung pangalan. Oo. Then, Puro to kay Roel. Oo. Ano? yun na yun. Sila pa natin. Ano pa? Kaya, oy. So, di mo ikat ng ganyan ng mga ano. Sabi lang sa Facebook. Sa Facebook. Gusto ko paano may mga look sa tropa natin. Bagay ko. So, di mo lang Wala dito, puro sa kanya yan. Sa Facebook na lang. Sa Facebook. Sa pwede mo. Ito. Yan. Menu kasi yan. Sabi ko. Sayang ka to lang binanggit dito ah. Ito. Saan ba? Ito yung modest? All Sige. Ah, Random question yan. Sa atin. Siyempre sa katanungan po ni Ma'am Jovelyn, kung sakali lang pong kami talaga nilangga, ay siyempre naman po pagpapatuloy pa rin po namin yung pag-charity kasi dyan din naman po kami nanggaling at siyempre yan din po yung kailangan natin gawin din kasi dyan tayo nakilala at para din po sa hindi po para pala sa kasikatan lang or para sa sarili lamang kasi kahit walang camera or may camera man, dapat andyan pa rin yung pagtulong natin. Lakpak na mga yan. Galing hangga, sumagot. Very Wala nang nice. masasabi. Sarili-sarili Hindi, para natin. sa akin, sa anong tanong, pagpatuloy ba namin if ever na magbulang kami ng pamilya? So, doon tayo sa tanong na if ever na pagpatuloy ba namin? Yes, pagpatuloy namin nilangga yun. Kasi dito sa YouTube, nakilala kami, di ba? Dito kami nagkakilala, dito niyo po kami nakilala, dito niyo po kami minahal. At dito po tayo nagsama mga kalingap. Kaya sa akin, hanggat kami talaga, at darating yung time na siyempre magbubuo na kami ng pamilya, pagpatuloy talaga namin, Kasi isa sa, tama yung sagot nilangga na hindi for the fame, di ba? Hindi for the money yung habol namin dito. Kaya nga po kami naging ganito dahil sa pagmamahalan, di ba? Dahil sa mutual understanding namin, mutual feelings. And aside from that, gusto namin makatulong, Kasi iba yung charity vlogger sa vlogger lang, di ba? Na good vibes vlogger lang, di ba? Maraming ganyan. So merong mga good vibes vlogger dyan na mga couple, pero ewan ko kung totoo ba yung nila, yung mga feelings nila, di ba? Pero para sa amin nilangga, kahit walang camera, di ba? Kahit mawala yung YouTube na na kumpanya, siyempre pagpatuloy pa rin namin nilangga, yung nasimula namin. Bonus na lang ito na nagiging vlogger kami, nakilala niyo po kami na talagang na tumutulong,
Kaya para sa amin Nilangga, ang hinihiling lang namin sa inyo, sana po suportahan niyo po kami hanggang sa desisyon namin. Hanggang saan man kami dalhin ng tadhana, di ba? Ayan, pinagdadasal lang po namin na makakamit namin yung mga pangarap namin, mga pinaplanuhan namin. Kaya, ayun, pagpatuloy namin. Yun ang tanong doon at sagot. Yun na. Yes, next. Sige, dalawang question sa dalawang tao. Ay, sige. Ito, para kay Kuya Alex Rivera, galing ng Jubilee na video. Uy, napilit na din. Ito. So, Kuya Alex Rivera Vlogs, okay lang ba sa'yo na bumababa na ang views nyo na hindi tulad ng dati? Ayun, magandang Maganda. katanungan. Ganda. Sa akin. Para sa akin, kasi nag-start naman tayo sa pinakamababa. Naranasan natin mag-views noon ng 50, 20. Pag nag-live tayo, mayroon tayong 10, masaya na tayo. Diba? So, hindi na bago sa atin kung mababa man yung views natin kasi pinagdaanan naman natin lahat yan. So, dapat nating unawain na ang industriya ng YouTube ay pataas bababa. Hindi habang buhay na mananatili ka na sa taas. May time na mababa ka. Kaya yun ang isa sa dapat na paghandaan natin bilang isang vlogger, no? At lalo na sa atin, no, sa content po natin na pagtulong kasi hindi natin kailangan nating i-sacrifice, kailangan mag-sacrifice, no, sa sarili natin, yung pagod natin, yung natin pinupuntahan. So nandun lahat, no, halo-halo lahat ang ating sinusugal o hinaharap, no, ulan, init. So hindi natin yan masabi na yung views mo tataas ngayon, susunod bababa. So normal po yan sa normal sa wala na. Normal lang po yan sa buhay natin as a vlogger kasi meron po talagang time na Ups and downs yan. tataas bababa. So kailangan lang natin magtiyaga, no? Kailangan natin magtiyaga kahit mababa po yung views. Ang pinaka-importante po dito ay yung tinutulungan natin ay nagawa natin yung tulong na para sa kanila. Yun. O kung naibigay natin yung tulong na para sa kanila, masasabi natin may natulong tayo or masasabi natin may mission accomplished, no, sa ating beneficiary. Yun lang naman ang pinaka-the best para sa atin as a charity vlogger. At siyempre, lagi natin ilagay sa puso natin, sa isip at puso natin na tatatak sa atin ang pagtulong, yung totoong charity na sinasabi. Kasi hindi po basta-basta yung pagiging charity, lalo na sa mga baguhan na like Justin. No? Marami na pang dapat na matutunan para ma-enhance yung pagiging charity vlogger. So, ganun po kahirap. No? Kailangan lang natin unawain ang sistema, yung flow ng views na sinasabi. No? So, yun lang po. Very simple answer. Ayun, sila na. Ang may privilege para magtanong. Yes, ayan. Wala pa. Dalawa dito. Yeah, may mga ulam pa rin dito. Yun. Hanapin mong pinakamahirap dyan. Yan, kita nyo. Ayan, ito para kay sino pang hindi na Jan Victor. Victor. No? Ito, sagutin mo na lang to Kalingap Victor. From Claire. Kabachete, Moralia. No? Pag wala nang sponsor, maliit lang views, tuloy pa ba kayo sa pagtulong? Ayun, practice niya kanina yan. Practice sa kanina. Pero kung especially sa'yo, Ruel Malalag. So si Kalingap Victor ang sagot, no? But sa dait ka nag-charity vlogger, di ka sa Davao. Out si dito, pero sagutin mo yung tanong. Yung una. Yung unang tanong. Tapos papaluhapan ni Ruel. Gusto mo, nice question na Ma'am Claire, no? Ako, nag-start ako talaga sa walang sponsor. Last time ako ng Pillars of Cebu. Nakaranas din ako ng gutom doon.
Kasi, siyempre, wala pa akong views. Tapos na-demonetize yung YouTube channel ko. Buti na lang, sinulungan ako ni Dodong Joel ng. At kawawa talaga. Tapos, 2 buwan pa bago ako nabigyan ni Kuya Bal ng allowance. Kaya, ayun, sa mga ganyan na para sa akin, kaya ko nang labanan. Kahit na may sponsor man o wala. Kasi ngayon, nasa Team Royal of Malalag na ako. Kahit pa paano, kumikita na rin ako. At kalahati sa pamilya, kalahati para doon sa charity. So, yun lang po. Maraming salamat. So, yun, Sino pa? Sino po yan? So, sa laban ni Pablo, Siyempre, yung first tanong mo na, additional na lang ito. Makakaya bang, ano yun? charity. Charity kahit walang sponsor. Kung wala nang sponsor. Wala nang sponsor. Para sa akin mga kalingap, no, nag-charity tayo, based lang din sa ating mga kaya, no? Base sa ating kinikita o natatanggap dito sa revenue natin. Yung mga sponsor mga kalingap is sabihin natin bonus na lang sa atin, di ba? Mas nakakagaan sa atin bilang charity vlogger kung merong manatiling sponsor talaga. Pero para sa akin, isa itong challenge sa isang charity vlogger, pinasok natin itong ganitong content, pinasok natin itong social media na pagiging charity vlogger. Kung paano natin ipagpatuloy pa rin yung pagtulong kahit wala nang sumusuporta sa iyo. No? Para sa akin, sa ngayon, pinaghirapan ko man yung channel ko, pinaghirapan ko tumaas. Nagsimula din ako sa maliit. Hindi ko ginagamit yung pangalan ni Kuya Bal noon, di ba? Ilang years pa ako bago pumunta dito para mas makikilala na sabihin man natin na pamangkin, no? Pero para sa akin doon ko tinitrain yung sarili ko na hindi sa matubang, hindi sa apelyidong matubang makikilala ka. Gusto ko makikilala ko as Roel of Malalag talaga, no? Kaya yan ang pangalan ko, hindi siya Kalingap Roel, hindi siya Roel Matubang. Gusto ko Roel of Malalag. Saan ako nagmula, saan ako pinanganak, saan ako nakilala. Malalag talaga. Kaya ayun, nung nandun man ako, saksi yung pamilya ko kung gaano kahirap ang walang sponsor, no? Nakakabahay ako, nakapagpabahay ako, 5,000 subscribers pa lang noon, kaya salamat ako dahil andyan yung mga supporters natin, di ba? Kahit andun ako sa Malalag. And then, sa question naman po, bakit ako dito sa Daet tumutulong at hindi sa Davao? So, kung yung mahal nyo, di ba, kung saan, ay, di ba, alam niyo yun? The best answer talaga. The best answer doon, kung saan yung mahal nyo, pumunta ka ba ng Davao, nandito yung mahal mo. Tama. Siyempre ako. Di ba, sarcastically answer yan. Pero ang totoo talaga, ang pagtulong, walang lugar yan, di ba? Walang pinipiling lugar, walang pinipiling oras, panahon, o ano pa man, di ba? Ang pagtulong, kahit pupunta ka ng Hulo-Sulo, di ba? Yes. Pwede. Kasi nga pagtulong, charity works yung ginagawa natin, yung trabaho natin, no? So hindi siya, kaya nga po based sa, nabasa ko lang based sa statistics dito sa Pilipinas. Ang Camarines Norte ay isa sa pinakamahirap. Maraming pinakamahirap talaga na mga pamilya. Kaya dito siguro mukhang ibinuhos ni Lord yung mga charity vloggers, no? Para magsama-sama tayo na puksain yung pagiging poverty, di ba? Yung pagiging mahirap. Hindi pa siya actually malilesen, di ba? At least man lang, at least meron matutulungan. Wala na. Patay na ang suga. Oo. Di ba? Wala nang suga. So, that's our plan now. Ano? Yung isa na. Ikaw naman siguro gagawa. Di ba? Ito po, talagang seryosong sagot po ito mga kalina. Para naman po sa akin, no? Meron po ako doon naiwanan mga charity vlogger, ng mga kapatid ko, di ba? Meron akong mga tinitrain din doon, kagaya nila John Lindon, di ba? Kasi ngayon gusto nilang pumasok bilang charity vlogger. Kaya panood niyo po yan sa mga upload nila kung sino-sino yung natutulungan nila doon. Kaya tayo yung sumusuporta sa kanila kasi nag-start lang sila bilang charity vloggers. So ayun, para sa akin, hindi naman siguro natatapos yung pagiging, yung pagtulong doon sa Malalag. Kasi kahit andito ako sa Daet, pinapadala ko yung pagtulong doon, di ba? Yung suporta, yung ayuda, andun pa rin pinapadala ko kasi merong naghahatid ng tulong. So dito, bali ito yung foundation ng ng channel ko. Dito ko binuo. Para at the end of the time, kung pupunta man ako sa iba't ibang lugar,
no, meron akong source of pantulong, no. Ano ka na? Mas marami pa tayong matutulungan. Kagaya ng umuwi ako last year, di ba? Sariling bulsa ko na yung pagtulong. Di ba, ang sarap sa feeling na pinaghirapan mo dito sa Dait yung, yung channel mo para lumaki. And pagpunta nyo sa bayan nyo or sa lugar nyo, di ba? Pag makakauwi tayo, ang sarap sa feeling na sariling bulsa mo na yung pang-ayuda, mas marami kang matutulungan. Kaya ito ang purpose kung bakit nandito ako sa Dait. Siyempre yung pagtulong sa Davao, continue po yun, no? Panood nyo po yan sa upload ng aking kapatid or mga ibang charity vlogger. Yun lang. Thank you. Let's get done. Next. Sige ako mag-question para kay Kung Kuya Tuto. Okay. Kompleto na din. Itong tanong galing kay Eileen Funtalan. Tanong ko lang sa mga staff ni Dodong Roel, hanggang kailan ninyo suportahan si Dodong Roel at Langga Rachel? Para kay Para kay Kuya Tuto. Specific lang yung ito. Para sa akin, no? pwede na tayong dumugtong dyan, no? Pwede na. Kasi, ano na yan, lahat. Kasi nagtatagpo kami dito sa ganitong sitwasyon, ano? Nagtatagpo kami dito. So, hanggat nandyan sila, dito rin po tayo, no? Dito rin po ako. Huwag na kayo. Give me some Siyempre, sa'yo ang sagot yan, eh. Ayusin mo sagot mo. Seryoso yan, no? Oo. Kasi sa nagtatanong mo. Totoo yun. Serious ko. Sige. Nandyan sila. Hanggang isa po yung bitaw. Hindi rin tayo bitaw. Mama Eileen, no? Masalamat po sa inyong katanungan. Thank you very much. Maraming salamat po. Ayan, ako magpa-follow up, no? Regarding dyan. Yes. Dito sa ano natin, no, sa team na nabuo kay Roel o Malalag, hindi naman to matatatag o hindi man to mabubuo kung hindi dahil kay Kuya Bal. Diba? Unang-una, lahat ng ano ni Roel ay ina-admit niya kay Kuya Bal noon. Kaya tayo nabuo na ganito. Diba? So, yun. Ang sa akin lang na wag lang maalis sa atin ang pagiging yung tatak ng kalingap. Kasi dinadala natin siya sa lahat ng vlog natin. No? Yun ang hindi natin pwedeng alisin sa atin. Sa ano natin. Kasi para sa akin, masasabi ko talaga dito na lahat ng nangyari sa buhay ko ay nag-umpisa sa head founder ng Kalingap, si Kuya Bal. Sa kanya nagsimula ang buhay ko, no? Diyan ako nag-start, diyan ako nagkaroon, diyan ako tumayo, no, galing sa gapang na buhay. Dahil kay Kuya Bal, nakatayo ako. No? At sa mga hindi naman natin mawawala yung mga komento na ano tayo, kumbaga sinasabi na nakalimot tayo. So para sa akin wala po yan, hindi po natin pwedeng kalimutan ang Kuya Bal kasi para sa akin siya po talaga ang unang naghila sa akin. Kumbaga siya yung nagtayo sa akin, no? Simula sa gapang na buhay, siya ang umakay para makatayo ako sa sitwasyon ko na hirap sa buhay. So malaking tulong si Kuya Bal. Secondly na lang siguro para sa akin, Dudong Roel o Malalag. Hindi mo natin masabing na ano kasi yung binubuo natin yung samahan ngayon ay maraming tayong nababasang hindi against sa atin. Pero para sa akin, ang mapapayo ko sa inyong lahat, sa mga kasama ko, na lahat ng negatibo pa laban sa atin ay wag nyong bigyan ng big deal or wag nyong patulan kasi panindigan natin sa bawat isa sa atin na kung ano yung totoo, kung gaano tayo katotoo sa lahat, no? Kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab at kay Roel o Malalag kasi parehas matubang yan. Doon tayo concentrate sa pinanggalingan talaga natin. Si Roel, Sa Team Kalingap. Si Roel o Malalag, ang nagbangon din sa kanya is si Kuya Bal, no? Lahat tayo na nakatayo, no? Ako, yan ang masasabi ko na nakatayo ako sa sitwasyon ko noon na gumagapang ako sa hirap dahil kay Kuya Bal. Yan, galing sa puso ko na sinasabi.
At pag tumagal pa yung sasabihin ko, baka tutulo na yung luha ko. Salamat. So, may titingin tayo na isang question para sa isang sagot. So, ito, English. Okay lang. Oo, ayun Ito, ako dyan. sinerge ko, relevant, the most relevant talaga. So, ito kay Ma'am Des Legaspi. So, all of you, what are your criteria in helping? And what kind of satisfaction do you get in helping? Okay, siya tika isa. Ano Okay. daw? What are your criteria in helping? And what kind of satisfaction do you get in helping? Ano ba yung Ayan, station. Kaya mo yan to. Siya alamin natin guys. So first question pa lang. What are your criteria in helping? Siyempre, tayo kasi, di ba, nag-charity tayo, nag-scout tayo. Sa atin palang makikita na natin kung karapat-dapat ba na yan, tutulungan yung isang tao. Di ba? Siyempre, yung satisfaction naman dyan, pagka natulungan mo siya, kahit sabihin mo na galing sa'yo yan, galing sa bulsa mo yung pagka nakita mo sa pamilya na masaya sila, na siyempre may mga pamilya kasi na talaga na sobrang hirap ng buhay, di ba? Yung iba halos walang makain, minsan isang beses lang sa isang araw sila nakain. So pagka tinulungan natin sila, siyempre masaya din sa sarili natin na nakatulong tayo, di ba? So ayun lang po. Speaking of satisfaction. Wow! Satisfaction. Siyempre, kung ano yung maririnig natin dun sa tinutulungan natin, dun tayo nagiging satisfied. Doon tayo magiging parang masarap tulungan yung tao na di ba? Marunong mag-appreciate ng tulong na natatanggap niya. Marunong magpahalaga. Yun. Tapos yun lang, no? Yun lang. Kailangan lang natin simplihan. Yes. And regarding sa na yan, yung criteria, though marami naman tayo as charity vlogger, isa tayo ng layunin, pero syempre iba pa rin naman tayo ng tinatawag na criteria sa pagtutulong. Maraming mahirap, no? Pero iilan lang yung talagang hirap na hirap. At masasabi ko yan, di ba? Kasi lahat naman tayo is na minsan nasa lugar ng talagang hirap. So, ayun, yung kailangan talaga is yung may criteria talaga tayo. Kailangan deserving talaga yung taong to na wala talagang masasandalan, hirap na hirap, ganyan. And doon naman sa satisfaction, yung katulad ng sinabi ni Kuya Alex, appreciation. Yun yung talagang natin, mas pangahawakan natin. Ang sarap sa pakiramdam na appreciate ng tao, maliit man o malaki yung na ibibigay natin tulong sa kanila. And yun yung mas gaganahan pa tayong tumulong pa eh. Hindi lang sa isang beneficiary, kundi sa mga future beneficiary natin, mahanap natin. So gano'n na attitude o way back is mas magaganahan talaga tayo na tumulong pa. Ganun. Yun yung para sa akin, yung satisfaction. Parang lahat na yata sinabi na eh. Meron po. Yun lang. Sa madaling salita, walang masasandalan. Yun ang pinakamadaling dyan. Walang masasandalan, wala nang ibang mapagkukunan. Ganun. Madali lang piliin yan. Oo. Makita mo, wala siyang sinasandalan. Kundi sa sarili niya lang. Ganun lang. Tapos satisfaction yun nga. Yung sinabi nila na yung bang kahit maliit man na ibibigay natin, talagang kita natin sa mukha nila na napapasaya natin sila. Yun. Yun lang. Wala na siyang sasabihin. Kasi inubos niya na eh. Wala na siyang sasabihin. Meron pa tayo. Hindi, meron pa yan. Pipiga. Sa akin kasi, Marami yan. Marami. Sa akin ko kasi, mga paskutsi ba? Iba yung mga kanto-kanto. pag sinabing charity, pagtulong. Sa akin kasi, wala naman sigurong criteria dun sa kung sino yung tutulungan mo. As long as nangangailangan yung tao. Yun yung para sa akin. Sa akin, outcome man, no?
So noon pa man, bata pa man ako, nilulat ako ni mama about sa ganyan, yung pag may nakikita akong pulubi, madali akong maawa, tapos binibigyan ko ng kahit konti man na anumang meron sa aking bulsa, noon batang-bata pa ako. Alala ko nun, binigyan ako nun ng 20 pesos ng lola ko, so yun, kinip ko yun for just a month, kasi may pinag-alaan ako nun yung birthday ko. Then may nakita ko nun na pulubi. No? So ang awa talaga ako sa kanya, lalo na especially sa matanda. Kasi napakamalapit ko sa mga lolo at lola ko. Then yun, binigay ko yung kinip ko dun sa matanda nila. Sabi ko, tayo, this is for you, para sa yan. At yan, ibili mo ng makakain mo. Yung dun pa lang, no? Sa akin, di mo naman ma-measure kung sino talaga yung tutulungan mo. Kasi tinatanong dito yung criteria. Kailangan ba talagang dumaan dun sa criteria bago mo tulungan yung tao? Sa akin, basta nangangailangan, off-cam man yan or on-cam, tutulungan kita. And the satisfaction, wala naman akong, sa akin, pag nagbigay kasi ako, bukal talaga sa puso ko. Yung satisfaction ko is nabigay ko yung pagtulong na kinakailangan niya talaga. At sa akin, ang isa pa sa satisfaction ko is nakatulong ako. Pero kung ma-appreciate niya man yun o hindi, wala na ako dun. Kasi sa kanya na yun. Ang sa akin lang, nakatulong ako. That's all lang po. Yun. Naitibid mo ng mga yun. So, ayun, no? Sinabi na nila lahat. Pero magbigay lang din ako ng konti. When I was in Sorsogon, nag-charity vlogger din ako doon. Yung isang lolo, inabandon na ng mga anak. Tapos sa yun, natulungan ko siya. At yung sa satisfaction, nabigyan ko siya ng maliit na pabahay. Worth of 55,000 yun. So, yun lang. Kuya Tuto. Ito naman kaya pa ito. May napipigat. Literal. Pinigat yung utak. Piniga mo na yung ulo mo. Tiga pa. Ano, may napiga pa ba? Meron dyan. May mga, ano ba yun? Wala kang sabi. Meron yan. Meron. Lalabas. O, charity vlogger kay. Tuloy-tuloy na lang ito. Bahala na. Ano yan? Yun lang masabi ko. Tuloy-tuloy. Ano tuloy-tuloy? Hindi, kung ano yung, Huwag kang na-discard ko po. sabihin mo. Hindi nga. Ang satisfaction ko dito, no? Masaya ako na nakatulong ako sa kapwa ko na nangailangan. Na siyempre, yun yun. And then nakatagay criteria sa ganyan team. Criteria sa pagtulong. Ano po yung mga criteria mo? Ano yung mga qualifications mo? Ang qualification ko kasi, dahil kasi ibang kunwari lang eh. Diba? Tinitingnan ko muna yung estado ng kanyang rumuhay. Kasi meron yung ibang kasing kunwari na nahingi ang tulong ng pinunta ko sa bahay, ang ganda ng bahay. So, tinitingnan ko muna bago ako magawa ng aksyon. Kung talaga ba dapat sa tulungan. So, yun po yan. Ayun, galing. Nalisot niya. Diba? May point siya. Ikaw gabi. Pakita nga nga yung parang Thailander na yan, ilangga. Meron pa yan. Wala na. Nilabas ko na lang. Sige. Wala na iba. Sige ko na. Dapat Sinabi nila. Maganda pala pag huli ka. siyempre, ang sa huli, di ba, kayo, agree kayo lahat. So, panghuli yan yung mag-ano. May special question sa panghuli. Hindi naman, di ba, hindi nakaka-challenge kung agree lahat, di ba? Sige, ikaw muna. Kung ano sa lubay. Ano sa lubay? Peace lang sa'yo. Pinaka ba? Wala na akong pigang-pigang na. Pagdirin mo pa. Yung mga ganyan ko May mga muhon-muhon pa yan. Para sa'yo lang. Wala namang tama o mali sa mga sinasabi na opinion lang. Sige. Ano ba yan? Maghintay ka dito. Wait lang, loading pa. Criteria and satisfaction. Criteria?
sa pagtulong po, wala nang pong pinipiling tutulungan yan kung talagang deserving naman yung tao. Tsaka isa pa, kahit saan pwede kang makatulong kapag alam mo talagang kailangan ng tao. Kahit sa daan or sa school, hindi man lang financial or kahit ano, maaaring makatulong ka pa rin sa pag-advise, sa pag-ano sa kanya, pag-alalay sa kanya sa mga pagkakataon na namumroblema siya sa buhay niya. And syempre, sa satisfaction, yung makita mo siya na maging okay at masaya. That's all. That's all. Mayroon pala eh. Meron pa. Ito yung pinakaano. Yung pinang last. Hindi ako na lang. Bali, syempre, lahat ito ng pagkalahatang question. First sa criteria, di ba? Most of you na nagsabi na wala kayong pinipiling, wala kayong criteria in helping others. Eh, para naman po sa akin, sa government, di ba? Sa government, bago ka tutulungan, ini-evaluate ka, di ba? May mga qualifications yan para pasok ka doon sa mga criteria na yun. So dito naman sa atin bilang charity vloggers, although hindi naman siya government na organization, NGO, non-government. So para sa akin, needed din, kailangan din ng criteria. Kasi ang pagtulong, anytime pwede yan, di ba, gawin. Pero ang ating iisipin, deserve ba ng taong tutulungan, di ba? Tama yung sabi, may point si Kuya Toto, na yung tao ba yan, nagpapanggap ba yan, di ba? Nag-take advantage ba yan sa'yo, di ba? Kasi yung pera, di ba, ang pera ang hirap hanapin, lalo na sa mga OFWs, yun ang iniisip ko talaga. Ang pagtulong, di ba? Kasi nasa puso yung pagtulong natin, anytime pwede tayong tutulong. Pero ang gusto ko talaga, yung masala, poorest of the poor talaga, yung totoo talaga. Ang bilis, ang dali lang makikita sa kanila, ito, wawa naman ito. O hindi natin alam na may mga lupain pala, di ba? Yun ang gusto ko na i-point out dito na we need to have a criteria talaga in helping. Kasi yung pagtulong, anytime pwede natin gawin yan, kahit nasa kalsada tayo, kahit nagmamaneho tayo, pwede tayong hihinto para tutulong. Pero ang gusto ko talaga, yung deserving talaga. Di ba? Kagaya ng mga sa gobyerno, kailangan nilang piliin talaga yung poorest of the poor, yung sino yung pasok dito sa dole na mga ganito, mga beneficiaries, ganito. So, para sa akin, tayo, bilang charity vloggers, dapat meron tayong ganyan. Ang mga qualifications, mga dapat pasok sila dito sa criteria. Yun. Kasi may mas nakangailangan. Yun ang tama ko. Kasi yung pagtulong natin, hindi siya limited. Diba? Aminin natin, nakukulangan din tayo sa ating pagtulong. Gustuhin mo natin na tumulong pa ng mas marami. Kaya gusto ko, yung pera na naiwan ko sa bulsa ko, gusto ko yung deserving mga tulong. Yun talaga, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Kaya nga, di ba, yung mga sponsors, nagtatanong sila, sino bang pwedeng tulungan ko? Ang dami, di ba? Ang dami pwedeng suggest. Si ito, ganito. Pero ang tanong doon, deserve ba niya? Di ba? Kinakailangan ba niya yung tulong na yan? Agarang tulong. Kaya nga sabi ko, yung walang masasabi. Meron kasing mukhang kawawang-kawawa tingnan, pero hindi natin alam, modus niya na pala yun. Yan ang iniisip ko talaga. Yun talaga yung sa kalsada na may daladalang baby. Nangyari yun. Yan nangyari na yan sa atin, di ba? So, lesson learned sa mga ganyan din. Kasi, ang mga tao kasi ngayon, ginagamit nila yung pagiging kawawa nila para kumita. Kaya di ba, bago tayo tutulong, kailangan natin i-evaluate talaga. Kailangan natin alamin yung background niya. Salain talaga natin sa kung totoo talaga na nangailangan ng tulong. Anytime tayo pwede tutulong. Pero in terms naman sa satisfaction, tama naman yung mga sabi nyo, yung appreciation. Kasi, ang hirap na pinupuntahan natin, di ba? Ang hirap kung iisipin natin, bundok, ilog yung tatawarin natin, Minsan, bumabiyahe pa si Kim sa isla, ganyan. Yung na lang sa atin, yung appreciation na lang, yung na-appreciate niya yung kunting tulong natin. Kasi nakakawalang gana kung although nagpapasalamat siya, pero yung feelings niya, hindi sabay ng emotion, di ba? Mabilis lang sabihin ng thank you po, salamat po sa tumulong. Pero yung kanyang emotion is talagang masyadong pilit lang or plastic, di ba? So mas maganda yun talagang yung hindi niya iisipin na ang pangit din sa camera, di ba? Yung kagaya ng mga tinutulungan natin na talagang kahit umiiyak sila sa harap ng camera, wala silang pakialam, basta yun ang sa lobby nila. Yun ang paano nila i-appreciate yung tulong. Totoo yun. Yun ang maganda. Yeah. So,
baka meron pa kayo idagdag or... Kasi experience ko kasi yun eh. Yung humingi sa akin ng tulong. Una, pero ito si ate. Kasi ako lang naman. Ate Kaisa, magkabubulong kahit saan ito eh. Sino yung tanongin? Ganun pa rin kung sino yung tatanungin, after niya yung sumagot, siya naman yung magtatanong. Okay. Personal man o ano? Di ko na. Siya na. Sige po. So ito ano to ha, no hard feeling. No? Kasi dito natin bubuksan yung sinasabi natin sa ano kanina na dito natin malalaman lahat kung ano ang mayroon tayo na hindi natin gusto sa kasama natin. Tama, mali? Pwede, hindi. Pwede. Diba? Pwede kasi open for it. Yan. So, ang tanong ko lang, no, kay Kim ako didiretso. Sige na yun. Lagi yun. Ito ako didiretso. Sige po. Kasi, unang-una, marami tayong dapat na baguhin sa sarili natin. Hindi lang ako, hindi lang ikaw. Lahat tayo. No? Kahit si Roel, na mayroon tayong ano dyan, pwedeng sabihin. Meron kayong, yung galing sa inyo mismo. Ako dito kay Kim, ang gusto ko lang dito, kay Kim, bilang ninong naman ako, so, sama na rin siguro advice dito. Pagkagabay yun. Siyempre, wala mang masama sa sabihin ko sa kanya. Ano lang, iwasan niya yung laging late. Ano lang. Kasi nasabi nga na yun sa nakaraan dati. Tapos, on time, pag sinabi yung oras, gawin natin. Kasi ilang beses nang nangyari sa atin na gising ko tayo alis. Alas 8 na, wala pa, hindi pa kumpleto. Mahal Hindi, ka pa. totoo yan, hindi yan, Isa yan sa isa yan sa nakaka-distract sa natin, yung plano. Nakasira. Mahalaga pa naman. Masira yung plano natin kasi dapat, Hindi ka so. Hindi, wala na opinion. Hindi mo no hard feeling nga, di ba? Yes. Kailangan natin sabihin. Tapos sasagutin naman ni Kim yan eh. Siyempre, didepende yung self niya. Para ipaliwanag yung side niya. Kasi lahat tayo dapat, kung ano yung ayaw mo sa akin, sabihin mo sa akin. Ano yung ayaw mo sa kanya, sabihin mo sa kanya para may labas siya rin yun. Tama to? Tama. Tapos pagka mayroon pa siyang dito, isa pa, dagdag pa to, hindi sa'yo Sige pa. Yung magdadrive tayo, iwasan natin yung may kausap tayo sa cellphone. Ito yan. For safety yan. Sino yan? Totoo yan. Kasi, ang sana yan, ako kasi, maraming nangyayari sa buhay ko. Maraming sa tumambling, pero motor yun. Rigan. Pero yan, basta, violation yan. Totoo talaga. Tama. Disiplina. Ano kailangan natin apply yan kasi unang-una, buhay yung ginadala natin. Totoo yan. Tama yun. Tapos, Sa seminar yan, bago ka Wagwa ng lisensya. yun lang. Violation yun. Sagutin mo yung ko. Ano yung doon? Explain your side. Bahala ka naman yung explain your side. Better to know na may ganyan, no? Sa ngayon, simula naman nung isang araw pa hanggang ngayon. Pinaghahandaan ko na hindi naman nila. Sinisikap mo na siya. Oo, sabi ko nga. Kami nintindi naman namin yun kasi medyo malayo ka naman. Pero 4 wheels kasi bro eh. Hindi, katulad nga nila, sabi nila, safety. Kaya mga 30-40. Safety 30-40. Yeah, okay. Oo, yan. So, salamat po. Ang susunod na katanungan sa ating mga kasama ay para... meron pa ba? Ang depende. Sabi natin ang tanong niya. Sabi niya. Bakit wala man akong binanggit doon ah? Wala. Wala, ano lang yun, mukhang advice lang. Advice lang yun. Wala nang Ikot tanong. yung mic. Pasigway lang. Ikot yun. Ang ibang tanong pa yun para ito. Katanungan ay para ito. Isipin ko lang kung parang kanina to. Yung kay Justin. Yan. Sabi kay Justin to. Sige. Ito seryoso to kasi alam naman natin, yun, kay Rachel din, di ba mga kasama natin. And tayo mga lalaki, si Roel lang yung, si Justin lang yung nag-aaral ngayon. No? Sa grupo natin mga lalaki. So, paano mo mag-continuous ngayon na nag-aaral ka and yung layunin mo as maging isang charity vlogger?
Isa lang. So, paano ko mako-continue? So, yun. Sabi nga, ano lang, bukod sa mindset, kailangan mag-balance ng oras natin. Kasi sa pag-aaral ko, medyo nakakalawag pa ako kasi yung mga schedule namin is putal-putal, hindi siya straight na maghapon. Okay pa sa akin. Medyo nahihirapan lang talaga ako, lalo na pag magkasama tayo ng gabi is kapag may mga activities ako. Kaya ang gumagawa ko ng other way para ma-survive yung pag-aaral ko. Pero sa akin, hindi naman hadlang yung meron tayo ngayon, yung pag-charity ko, yung samahan na meron tayo para sa pag-aaral. Kasi sabi nga, it not just, hindi yun sa sitwasyon, nasa pag-iisip mo yun, sa mindset, sa disiplina mo sa sarili mo kung paano mo dadalhin yung sitwasyon. Kasi nung una pa lang, nung wala pang ganito, di ba? Tapos nagkaroon na ng ganito. Nagkaroon na ng transition nagkaroon na ng ganito. O di ba? Hanggang ngayon pinagpapatuloy ko pa rin at never ako nag-isip na titigil ako sa pag-aaral at mag-isa at mag-vlog na lang ako. Kasi para sa akin, ito yung investment ko to sa sarili ko. Yung ganitong pag-vlog, sideline ko lang yan. Ang pinaka-investment ko sa sarili ko is yung knowledge na makukuha ko at yung diploma. Napakalaga ng diploma sa ngayon. Especially nandito na tayo sa practical age. Walang tatanggap sa iyo na sa isang opisina o sa isang kumpanya kung wala kang diploma. Kaya napakalaga ng diploma. Tama yun. Kay YouTube lang walang diploma, bro. Yes. Tama yun. Question. Next. Ikaw, Kahit Tanong ka. Tanong ka sa akin. Siyempre, meron ka rin nakikita dito sa lahat. Ayaw mo. Gusto ko itanong. Ang tingin mo, Richard. ano pa yung tawag ng ganun? Ito, question pa kay Rachel. Sige. Di ba, pag sinabing mahal mo yung tao, mahal mo yung tao, di ba? Kasi marami nagsasabi, mahal mo naman yung tao, bakit mo papapatagin? Di ba? So, ang question ko dito, bakit mo pa pinapatagal? Ikaw mahal mo naman yung tao. Di ba? Iba naman yata yan eh. Sama ng sinad yan. Parang personal. Ibang klase yung tanong mo eh. Hindi ikaw yan. Napalunok sa ulo na. Ibang klase ka magtanong. Ayan, maganda sa Ito kasi yun. Sige. Para po sa kaalaman ng nakararami. Kaya ngayon. Kung nanawa ko na. Seryoso ko, kuya. Ano ba? Siyempre, may mga dahilan po tayo. Tama. Tsaka, hindi dapat sarili lang natin iisipin natin. Tama. Tsaka, ang love naman po nakakapaghintay naman po kung talagang para sa'yo. Kasi nga po, may mga priority po tayo na kailangan pa natin unahin. Kasi, syempre, nasa minor pa lang tayong edad. Syempre, kailangan pa rin natin na isipin kung ano yung mas makakapabuti sa atin pagdating ng panahon. So, yung pagmamahal po nakakapaghintay. At kailangan po natin unahin po muna yung magiging future natin. Kailangan natin makatulong sa magulang natin, sa mga kapatid natin. Siyempre, bilang isang panganay, kailangan natin na i-priority yung sarili natin, yung family natin. Siyempre, si Papa isa na lang. Medyo pa si Papa kasi nga wala na siyang trabaho at kailangan natin siyempre isipin yung family natin muna, i-priority muna natin yung buhay natin bago pang sarili natin. Yun po ay para sa sa awareness lang sa mga nanonood. Kasi, di ba, may Darating din po tayo. may mga nag-question, di ba, about sa kanila, ganito, ganyan. So, at least, wait lang. About po pala dun nabasa ko kayo na sa comment na yung sa vlog ni Kuya Ram na nagsabi ako na 17 pa lang ako nun at tinanong ko kung pag 18 ko mag-boyfriend ako.
Sa totoo lang po, hindi ko alam kung mag-boyfriend. Kung sasagutin ko na sila nga, kasi nga, nangako ako eh. Pero pwede pa rin naman po yung mabawi. Pero ngayon po, hindi ko pa rin naman po sinasagot sila nga. Tsaka, andyan pa rin po yung limitation namin sa isa't isa. Yun. Pero Siyempre, may mga pangako. may tanong ako. Tanungin ko yung dalawa. Total, nagtanong ka ni Justin, ganyan. Sinasabi mo na din, no? Kasi marami nagtatanong kung ano na ba talaga yung resource na gaano mo, sa stage nyo ngayon, gaano mo kamahal si Roel Malala? Ano ba yung kuya? Kapag sasagot ako dyan. Alam ko pa bang elaborate yung paano? Nga, gusto namin marinig ko. Siyempre, mahal na mahal. Kaya ko sasaktan minsan eh. Teka lang. Hindi, stop ka muna. Hindi masasaktan ang tao pag hindi siya nagmahal. Yan! Totoo yan! Kuya, naku, nadali mo. So, ito, quiet lang. Nagkakagulo na ako ngayon dito. So, ito, ang pasigwaban na sasalita si Rachel. Nananahimik yung isa. So, tanongin naman natin, oo. Alam nyo, ako, talagang to. Hindi ko para sa amin, sa kanila talaga yan. Pero, ikaw dong, kasi natanong mo natin, ano ba yung assurance mo para kumbaga dumating yung panahon na handang-handa na si Rachel and kumbaga handa na kayo sa isa na maging official na ganyan. Ano yung maging assurance mo kay Rachel at gaano mo siya kamahal? Wait, dalawang question pala yun. Siyempre doon tayo sa assurance. No? No, assurance yun. Kasi pag Ano daw? Assurance, the vision. Oo, di ba? Assurance. Ano kasi may Okay. Nag-usap kayo lang. Ito yung nagsabi. Ano nagsatanong? Sige. Sabi ko sa'yo, walang desisyon yun. Kaya nga open forum, di ba? Alam natin kung ano sa lobby natin. Hindi, kasama naman kasi yan. Si Go. Okay. Sa assurance, mga kaingap, no? Bago ka bibitaw ng mga sinasabi mo, di ba? Yung mga sinasabi mo, yun yung mga assurance. Sisiguraduhin mong makakaya mo yan at gagawin mo talaga yan. Kasi useless nga, di ba? Useless kung magiging ano lang siya, magiging promises lang, di ba? Kasi nga, promises are made to be broken, di ba? Para sa akin. Kaya ang ma-assure ko kay Langga, kung ano yung pinapakita ko ngayon, ma-assure ko na ganun pa rin. Consistency, hindi pa rin. Diba? Yung pagiging love, hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya, ma-assure ko na pati maging kami. Hanggang sa maging kami, yun ang ma-assure ko. Yun yung love sa kanya, sa kay Langga, and sa kanyang pamilya. And the third is understanding. Ma-assure ko na maintindihan ko siya. Sa ngayon pa lang, di ba, na stages niya na nag-aaral pa, maintindihan ko kung anong mga dapat niyang i-prioritize, kailangan niyang unahin, kailangan niyang gawin. Doon pa lang, tinitry ko ng sarili ko na maging understanding sa lahat ng bagay, malawak ang pag-iisip. Kaya in the near future, alam ko na yung tatlo na yun is magagamit ko, di ba? Yun ang sa amin, yun ang Papatibay. yun, magiging strong kami kung yun ang i-apply ko na maging assurance. And lastly, anong tanong bro, yung gaano mo kamahal? Si Rachel. Ayun ang abuhay na malalag eh. Oy, wag mo. Di ba ang tanong na yun, gaano mo kamahal? Gaano mo? Ang bilis na sabihin na mahal ko sa Totoo yun. Pero ang importante dito, how? Diba? Paano? Diba? Paano mo gawin? Paano mo ipapakita sa kanya na mahal mo siya? Paano mo patunayan? Yun. Di ba? Sa actions, di ba? Papakita ko. Kasi nga hindi nasusukat gaano, no? Diba? Gaano karami, gaano kalaki. Paano mo i-rate, di ba? Gaano kalaki. At para sa akin, hindi naman yung nasusukat sa ganyan, di ba? Kung magmahal ka, infinity yan, di ba? Yes, so totoo yan. Infinity yan, walang katapusan yan. Di ba? Kasi ang totoong pagmamahal, hindi yan nagmamatter kung puro lang yung malabas sa bunga ng mahal kita. Wala ka naman ginagawang... Yun! Dali mo ko yan. Nadali mo ko yan. Ninong talaga, ninong. Kaya ba tayo kuya Rizal? Tara na, uwi na tayo. So,
Tapos na. And the question is from Langga. Oh, ikaw mo. Hindi, ikaw magtanong ka. Tapos gusto mo tanongin. Bakit ako? Ikaw nga kami ni Justin na tinanong. Chance mo na para magtanong naman sa mga... Okay, sa akin. Ako. Huli ka na. Huwag na yung ano. Hindi ka nang mga tanong. Matutog ko. Sa akin ba? Nakita mo sa akin Yung kanina. nagtuturo dyan, manunok kayo dyan. Yun. Yun ka man. Oh, yung pinaka mo. Pwede ba magtanong? Oo, pwede. Tanong mo siya. Tanong mo siya. Mas maganda. Oo. Pangatin mo siya. Hindi ba magtanong? Okay lang ba? Okay lang yan. Okay lang yan. Sige. Oh, sige na. Pagkakataon mo na yung B. Sige mo na. Huwag na. Ikaw na. Tanongin mo na. Malay mo. Ay, gusto ko ba? Talaga?